Naging usap-usapan ang ilang sako ng bigas na pinamahagi sa ilalim ng programa ng Administrasyong Marcos. Kulang daw kasi ito sa nakatatak nitong timbang. Ayon naman sa barangay, nang sinuri nila ay butas daw pala ang sako. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ang balitang yan si Ian Suyu. Ian, ano ang naging reaksyon ng ilan sa mga nakatanggap ng bigas? Julius, dismayado at nagulat ang ilang mga nakatanggap nga ng ilang sako ng bigas ng mga residente ng isang barangay sa Mandaluyong City dahil nadiskubre nila na dinaya at binawasan pala yung dapat sana 10 kilos na sack of rice na natatanggap nila. At ang pinagtataka nila at iniisip nila ngayon kung gaano katagal na raw ba itong ginagawa sa kanila. Viral ngayon sa social media ang mga larawan ng mga sako ng bigas kung saan isang recipient ang nakakuha ng sakong may label na 10 kilo. Pero nung tinimbang ay 8 kilo lang. Ang bigas na yan, ipinamigay sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang na proyekto ng Malacanang. Nakausap namin ang isa sa mga nakatanggap na senior citizen na si Aling Malu. Dismayado siya nang matimbang ang natanggap niyang sako na 8.5 kilos lang pala ang laman. Nagulat kami at nagulat ako. Dapat sana, sabi ko, pantay, dapat pare-parehas. Kahit 10 kilos man ang sinabi, di 10 kilos. Ang isang araw, 1 kilo at kalahati ang consume namin. Kumbaga isang araw din sana na... Oo. Nang mabalitaan ng barangay ang insidente, agad daw nilang dinouble check ang mga sakong hindi pa na ipapamigay. Dito na nila napansin ang mga butas na sako. Dahil dyan, inihiwalay nila ang mga underweight at butas na sako ng bigas. Opo, meron talaga siyang butas na doon dadaan siguro yung babawasan yung bigas para maging hindi na yung normal yung timbang na 10 kilo. Alam po namin dito sa amin na kung paano po at kung ano po yung halaga ng bigas na yon kahit 1 kilo lang. Sumama ang News 5 sa isinagawang pamimigay ng mga bigas sa mga beneficiaries sa ilalim ng naturang programa. At ang ilan nga sa kanila, kinakabahan dahil baka maging sila ay kulang sa timbang ang matanggap na bigas. Kaya't paulit-ulit nilang pinapatimbang ang mga natatanggap nila. Si Aling Lucila nga, kahit saktong 10 kilo ang natanggap, ay dismayado pa rin dahil hindi patas ang timbang sa ibang nakatanggap noong mga nakaraang araw. Ay, siyempre po, mag-aalala din ako dahil isa rin akong kukuha eh. Nakakulang din yung bigas ko. Kaya ganun. Sana, buti nga hindi nangyari sa amin yun. Yung mga nauna nakakuha. Ipina-blacklist na ng Mandaluyong LGU ang supplier ng bigas na nagbigay ng kulang-kulang na kilo. Tiniyak ng Malacanang na hindi rin pwede kay Pangulong Marcos ang kulang-kulang na kilo ng bigas. Sabi ni Yusek Claire Castro, nasa 29,500 na sako ng bigas ang ipinamahagi, pero tinatayang nasa 50 sako ang kulang sa kilo. So, ang in-acknowledge po ito ng supplier at sila po ang nagkaroon ng pagkakamali dito. At humingi na po daw sila ng paumanhin sa Mandaluyong LGU. Julius, ito na nga yung pangalawang batch ng pamimigay ng bigas ng Bawat Bayan Makikinabang program. Subalit ngayon lamang daw talaga nila na-discover itong discrepancy na ito. Dahil dyan, yung mga pamimigay na isinasagawa ngayon, nagdadala na sila ng mismong weighing scale para ma-double check nila na kada sako na ipinamimigay sa mga recipients ng mga senior citizen, masigurong tiyak yung timbang nito. At kanina nga rin sinubukan nating tanungin yung mga opisyal ng barangay, partikular na nga dyan sa Highway Hill, kung sakali ba na meron pa sila nung stock or naitabi nila yung mga may problema na mga sako, yung mga butas na sako, mga nabawasan na, at ayon sa kanila na-turn over na raw kagad nila ito sa LGU. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Julius. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, Julius Babaw po. Para sa komprehensibo at makabuluhang balitaan at talakayan, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.